Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo. Kani-kanina lamang ay inilabas po ang ulat ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na pagpapalabas ng warrant of arrest tungkol po doon sa mga maanomalyang proyekto, particularly sa Davao Occidental, na kung saan nga di kalaunan nabalitaan na lang natin na itong si Sara Diskaya na sumuko noong mga nakaraang araw sa National Bureau of Investigation ay inaresto. Pero bago pa man yan, ang dami pong nag-underestimate sapagkat matatandaan po natin noong mga nakaraang linggo din, inanunsyo din ng ating Pangulong Bongbong Marcos na posible, no? At yun din ang inanunsyo ng ating ombudsman na walang iba kundi si Ombudsman Boying Rimulya na kinaiinisan ng mga Maka-Duterte na mga vloggers at syempre Maka-Duterte na mga Pilipino pero hindi naman nagmamahal sa bayan. Itong pronouncement ng ating mahal na Pangulo at syempre ng Ombudsman na maaaring ilabas ang warrant of arrest December 15 to 16 ay minaliit ng iilan sapagkat lumipas na ang December 15 at saka December 16 wala pa pong warrant of arrest na inilabas. Sabi nga nila, taliwas daw po yun sa binanggit ng Pangulo at ng Ombudsman. Pero tayo na mga pro-government naniniwala na hindi po maglalabas ang Pangulo at ang Ombudsman kung sakaling wala pong basihan ang kanilang mga pronouncement. Siyempre, dadaan pa po yan sa mga investigation, sa pagpapatibay ng kaso, tinitingnan kung ang isinampang kaso ay may probable cause. So kasi 'di ba, mapag-alaman natin na ang Independent Commission for Infrastructure ay nagsumiti ng mga individual. Kabilang na po dyan si Sara Diskaya, ibang mga senador at ibang mga congressman, mga kontraktor na maaaring haharap sa kasong pagnanakaw, okay? Sa Sandigang Bayan. Pero syempre, yun po ay pinadaan muna sa Ombudsman, nirekomenda. So titingnan po ng Ombudsman kung may probable cause. Ang problema kasi sa mga Duterte diehard supporters, mga kamunting tinig, mga kaibigan, mga kababayan, sila po ay nagmamadali. Bakit daw December 16 na? Hindi pa lumabas ang warrant. Ngayong araw, nilabas po ang warrant. At ngayon ay December 18, 2025. Okay? So, lagpas ng 3 araw o 2 araw mula sa deadline or palugit ng ating Pangulo at syempre ng Ombudsman. So, ayun na nga, to cut the story short, lumabas po ang warrant of arrest. Pero, bago po yan, gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na hindi pa man lumabas ang warrant of arrest, itong si Sara Diskaya na hinuli ngayong araw at napusasan, sumuko na sa National Bureau of Investigation. So, syempre, hindi naman believe ang mga Maka-Duterte dyan. Sabihin ng mga Maka-Duterte, mahina ang Pangulo, pero hindi pa nga naglabas ng warrant, sumuko na itong si Sara Diskaya. Yung asawa niya parang nakadetain ata sa Senado at iniimbestigahan pa rin. Now, may mga kasamahan itong si Diskaya na mga DPWH officials. Abangan natin, kasi nga kung sino po yung mga nakalagay sa pangalan sa roster ng mga inirekomendang kasuhan ng ICI, abay malamang lalabas din po ang warrant laban sa kanila kapag hindi po sila magpakita at hindi sumuko, katulad ni Diskaya, maaaring magkaroon ng manhunt operation. So magiging wanted sila sa batas. Paano yung mga senador na nirekomenda? Alam naman natin na ang dami pong mga senador na irekomendang kasuhan before the Ombudsman, right? And the Ombudsman will build up a case against them so that that will be transmitted to the Sandigang Bayan. Now, ito pa. Posible
na si Saldico lalabasan na din ng warrant. So ibig sabihin, aarestuhin na talaga sila. Marami pang iba na mga nabanggit na mga personalidad. So abangan natin sa susunod na mga araw kung ano po ang magiging development. Gayahin kaya nila si Sara Diskaya na kusa ng sumuko, no, sa gobyerno na sinasabi ng mga Duterte Diehard supporters na kung saan ay mahina. Pero kabaliktaran pala. And take note, yung na-vlog po natin kanina tungkol po kay Tobit Tiangco na kung saan ay sa Navotas mayroon pong dalawang contractor na nagkaroon din po ng relations or related sa mga Diskaya. Yung St. Timothy na bilang silang may-ari at yung SYMS o yung Sims Construction. So, yung nangyayari ngayong araw na pag-aresto kay Sara Diskaya at pagsuko niya sa NBI, kahit hindi pa man lumabas nung nakaraang araw ang warrant, ay patunay na talagang gumagana ang batas at takot sila. At ito pa, meron po mga nagbalik ng halaga katulad po ng ibang mga Department of Public Works and Highways officials. Ibinalik po ang pera at meron pa hanggang sa maubos itong 150 milyon na kukolektahin. So, si Bernardo nagbalik ng pera, Alcantara, at saka sabihin nyo pa sa comment section kung sino pa po yung alam ninyo na bumalik yung pera na kung saan ay ayaw po ni Marcoleta. Okay? Restitution, ayaw ni Marcoleta yon kasi pwede naman daw pong maging state witness na hindi po ibabalik yung pera. At yun po ang nakita natin kay Marcoleta as far as Sara Diskaya and sino yung asawa pa niya. So, sa ngayon, parang malinaw ang direksyon na kung sino po yung may sala ay talagang papanagutin. At malinaw naman talaga yung sinabi ng ating mahal na Pangulo na Bongbong Marcos na walang kaibigan, walang kamag-anak, kahit na sino managot, no? At magbabayad sila at makukulong sila. So tamang-tama kasi 'di ba nagpagawa na ng kulungan ang Department of Interior and Local Government, piniprepare na yung 200 capacity. Sa dami po ng mga nasangkot, doon po sila ilalagay. So abangan po natin kasi nga nasa kustudiya ng National Bureau of Investigation itong si Sara Diskaya. So since siya lang po ang pangalan na hinuli, okay? So maaring yung lugar ay baka yun ang paglagakan sa kanya, yung ipinakita po sa media, yung bagong gawa ng mga kulungan na pinasadya talaga para sa mga sangkot sa flood control anomalies o yung mga substandard and at the same time mga ghost projects. Okay? At speaking of ghost projects, meron din do palang identified according to Congressman Garbin na si Tobit Tiangco ay meron ding ghost projects and at the same time substandard sapagkat ang gumawa ay ang construction company ni Diskaya. Okay? So, yan po ang mga balita na ating nasagap at nabalitaan. So, good job no sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So, ang nangyari is a really manifestation that the President is really truly determined and serious enough to make those people who involved in infrastructure projects, particularly flood control and anomalies, will be held accountable. So yun po ang dapat nating pasalamatan dahil mabigat po na mga tao, mga sindikato po ang binangga ng ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi po basta-basta yan ng mga kaso, no? At hindi po basta-bastang talikuran lamang po yan ng ating gobyerno. Sa mga sangkot sa flood control anomalies and lalong-lalo na si Diskaya, sana wag na siyang mag-atubiling sabihin ang lahat ng kanyang mga nalalaman at hindi na po siya maging matigas. Okay? And good job dahil po sa ating mahal na Pangulo,
hindi pa umabot ata ng 5 buwan, mabilis ang development kasi from State of the Nation address during that time that he informed Filipino people about that such particular anomaly sa mga infrastructure project, particularly sa flood control, na binusa yung mga bilyon-bilyon, abay nagkaroon na po ng linaw. From pronouncement through State of the Nation address of the President, down to case build-up, releasing of warrant, and at the same time, arrest. Ibig sabihin, hindi po natutulog ang gobyerno at hindi po pinapabayaan ang ganitong mga kaso. So far, nag-trending ang pagkahuli kay Sara Diskaya na ganun pa man ay in fairness, sumuko bago pa lumabas ang warrant of arrest. So ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabi, tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. And kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. Have a nice day.